Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Committee on Energy kaugnay ng mga panukalang tugunan ang system loss charges. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang takbo ng pagdinig? Cheryl, ayon sa pulisya, karamihan sa mga biktima ng pagnanakaw ng kuryente o pilferage ay malalaking distribution utilities o DU, katulad na lang yan ng Meralco, mga electric cooperative at mga individual. Sa tala ng PNP, CIDG mula 2022 hanggang August 18, 2026, 548 na kaso ang naitalang paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. Nasa 600 ang naaresto o na-identify sa mga kasong ito, habang 129 ang nananatiling hinahanap. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang pagnanakaw ng kuryente, meter tampering at anti-fencing violations. Napansin naman ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang mababang bilang ng mga kasong umaabot sa conviction. Sa 190 na kasong naisampa kasi sa korte, 21 pa lang ang nagresulta sa conviction, habang 123 ang patuloy na nililitis. Kaya anila, parang wala raw napipigil sa pagnanakaw ng kuryente. Tinanong din ni Tulfo kung maaaring tanggalin ang system loss sa bill ng mga consumer. Ayon kay ERC Chairperson Atty. Francis Saturnino Juan, posibleng ipagbawal o i-zero ang recovery ng systems loss kabilang ang technical at non-technical losses. Pero hindi raw ganap na may iwasan ang technical loss dahil bahagi ito ng natural na pagkawala ng kuryente sa sistema. Samantala, maaaring mapababa ang non-technical loss kabilang ang pagnanakaw at errors, pero hindi pa rin yan ganap na mawawala. Kung ipapasalo kasi sa distribution utilities ang lahat ng system loss at hindi na i-recover sa bill ng consumer, kailangan daw pag-aralan ang epekto nito sa operasyon ng mga DU. Mungkahi ng ERC, maaaring phased in ang pagbabago para makapaghanda ang mga DU. Babala rin ng ERC, posibleng maharap sa pagkalugi o pagsasara ang ilang DU, lalo na ang mga electric cooperative na mataas na ang system loss. Isa pa sa tinututukan sa hearing ang modernisasyon ng mga linya. Ayon sa ERC, may technical at performance standards na dapat sundin ng mga distribution utilities kasama ang mga parusa sa lumalampas sa allowable system loss at insentibo naman para sa capital expenditures na makapagpapababa nito. Pero kinwestiyon din ni Tulfo kung sapat ba ang investment ng mga distribution utility sa pagpapaayos at pagmodernize ng kanilang sistema. Aniya, baka dahil daw may mekanismo para ma-recover ang system losses mula sa mga consumer, hindi sapat ang insentibo ng ilang kumpanya para mag-invest sa pagpapaunlad ng sistema. Cheryl, target ng Senado na bago magpasko ay may panukala ng makakapagpagaan sa singil sa kuryente para sa mga consumer na hindi rin naman malalagay sa alanganin ang operasyon ng industriyang maapektuhan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ang Meralco po ay bahagi ng MVP Group na kinabibilangan din ng 1PH at ng 1 News.